paano raw magmahal ng taong mahirap mahalin? Good question. Kasi mga lovable, madaling mahalin, di ba? Correct. Yung mahirap, lalo na yung mga taong mabigat sa buhay mo, nakasakit sa buhay mo, I guess you have to go beyond emotion. Kasi kung love is just an emotion, adi yung ayaw ko emotionality, wala na sila. But ito, ang challenge kasi, beyond emotion is a decision. Decision to love them. And the Lord knows that. You know, ang magandang ko nito, look, kung meron kang taong talagang galit ka at siya tayo, mahirap mahalin, at least you pray for that person. Once pinagdasal mo na yung tao, yan, bahala ka na, Lord. That, pinasuggest mo na siya. Hindi na siya bagahe sa buhay mo. Hindi siya burden. Okay, Lord, at least I'm praying for that person. I'm not hating that person. So, pray for that person. Bahala ka na, Lord, sa kanila. At kung sinabi mong bahala ka na, Lord, sa kanila, huwag mong sabihin na, Lord, bahala ka na. Kung gusto mong ma-stroke na siya, ma-bankrupt na sila. Bahala na si Lord. Huwag ka na magbigay ng suggestion. Diba? Yung talagang letting go na yan. Do that and you're free. You know why? If you don't want mga taong sakit sa'yo, ikaw ang nasasaktan. Yes. You suffer. Ang ganda po yung sinulat ni Soc Rodrigo, yung ating writer na Pilipino. Parang ganito, nandun ako galit, nagngingit-ngit. Nalaman ko na lamang yung kaaway ko, tulog na tulog at naghihilik. O diba? Kawawa ka naman. So, if you want, be kind to yourself, forgive. Bahala ka na, Lord, sa kanila. Yes, amen to that, no? Narinig niyo yun, hindi lang emotion ng love. Love is a decision. And pray for those people. Salamat po, Father. Yung second question, napapanahon ito para sa mga kabataan kasi maraming kabataan ngayon talagang umiiyak sa pag-ibig. May sinasabi nga silang love scars. Ayoko nang masaktan. Oo. Pero ang tanong po, Father, syempre, hindi naman natin maiaalis pag nagmahal tayo, nasasaktan tayo. Ano po yung pwede nating maging advice, lalo sa mga Gen Z ngayon, paano ba mag-move on? Mag-MU ka. Mutual understanding, ulit. Hindi, move on. Move on. Ibig sabihin is, tanggapin mo na. And that's one very important thing, humor. Humor. I mean, joy. Kung ikaw isang taong masayahin at hopeful and joyful, hindi ka masyadong serious, madaliin. Oh, okay, Lord, sige, tanggap ko na lang, sige lang. Don't take yourself too seriously, in other words. No? And look at it this way, if some things don't happen, there must be a reason. Bakit hindi kayo? May rason, may mission siguro. So, there's a God, there's a big picture. Yung palagi kong sinasabi po, big picture. Ang tendency kasi natin, pagka you're so in love, nandun na, siya na lang your world, siyang buhay mo, mundo mo eh. Nawala, parang nawala na rin yung mundo mo. No. Please, there's no one and only in this world. Well, di lang mga kabataan naman ngayon ang na-in-love. Na-in-love din kami noon, siyempre. But basically, that's it. God is bigger than anything else. And Amen. there is no one and only. Kaya So- po wala po palang right one. Well, the right one is the one whom you make right. Wow. Kasi yung naghahanap ka ng Mr. Right, Miss Right, you'll never find it. You never find him, never find her. Kasi unless you say, this is his one, she's the one na. Pinili. You choose. Yes. Hindi yung darating dapat si Mr. Right. No. Hey, what I'm saying is, don't let hurts make you become. Kasi may iba, I've been hurt before, kaya wala na akong parang naging ko na siya, no? Cold, naging ko na siya. Ang bato. Yeah. So I'll never love again. No. Keep loving, keep hurting. Tiis, ganda lang yan. Magtiis ka, gaganda ka rin. Diba? Tiis ganda. Paano pag walang ganda? Tiis na lang. Maganda pa rin. Maganda kasi pa marunong rin. ka magtiis. Amen.